Magandang araw, mga batang historians. Naisip nyo na ba kung paano ipinaglaban ng ating mga ninuno ang kalayaan ng Pilipinas noon? Paano kaya kung bawal magsalita laban sa pamahalaan? Paano kung pinapahirapan ang mga Pilipino? Ano kaya ang gagawin mo? May isang lihim na samahan noon na buong tapang na lumaban para sa kalayaan ng ating bayan. At ang tawag sa samahang ito ay Kataas-tasang, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan, o mas kilala bilang Katipunan! Ngayong araw, aalamin natin paano ito naitatag, ano ang layunin nito, ano-ano ang mga aral na matututuhan natin, at paano ito lumaganap sa buong bansa. Kaya ihanda na ang inyong sarili at sabay-sabay nating balikan ang kasaysayan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matatalakay ang pagkakatatag ng Katipunan. Maipaliliwanag ang layunin nito. Matutukoy ang mahahalagang aral mula sa Katipunan. Mailalarawan kung paano lumaganap ang samahan. Noong panahon ng Kastila, maraming Pilipino ang nakaranas ng pang-aabuso, mataas na buwis, sa pilitang paggawa at kawalan ng karapatan. Maraming Pilipino ang humingi ng pagbabago sa mapayapang paraan, ngunit hindi ito naging sapat. Kaya may mga Pilipinong nagpasyang lumaban para sa ganap na kalayaan. Dito nagsimula ang Katipunan. Itinatag ang Katipunan noong Hulyo 7, 1892. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio na tinawag na Ama o Supremo ng Katipunan. Kasama niya sina Teodoro Plata, Valentin Diaz, at iba pang makabayang Pilipino. Nagtipon-tipon sila sa Azcárraga, na ngayon ay Claro M. Recto Avenue sa Maynila. Mga bata, bakit kaya lihim ang kanilang samahan? Dahil delikado noon ang lumaban sa mga Kastila. Kapag nalaman ng pamahalaan na kasapi ka ng Katipunan, maaari kang makulong, maparusahan o mapatay. Kaya sobrang ingat ng mga Katipunero sa kanilang pagkilos. Ngayon naman, alamin natin, ano nga ba ang pangunahing layunin ng Katipunan? Ang pangunahing layunin ng Katipunan ay makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Pero bukod dito, nais din nilang turuan ang mga Pilipino ng kagandahang asal, palakasin ang pagmamahal sa bayan, at ipagtanggol ang mga mahihina at mahihirap. Halimbawa, kung may nakikitang pang-aapi ang mga Katipunero noon, hindi sila nananahimik. Naniniwala sila na ang bawat Pilipino ay may karapatang maging malaya at handa silang magsakripisyo para rito. Ang mga sumapi sa samahan ay tinawag na Katipunero. Isa sa mahahalagang pinuno ay si Emilio Jacinto na tinaguriang Utak ng Katipunan. Siya rin ang naging patnugot ng opisyal na pahayagan ng Katipunan na tinawag na Kalayaan. Mga bata, marami tayong matututuhan sa Katipunan kahit matagal na itong nangyari. Narito ang ilan sa mahahalagang aral. Una, pagmamahal sa bayan. Handang isakripisyo ng mga Katipunero ang kanilang buhay para sa Pilipinas. Ikaw, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa bayan? Maaaring pag-aaral ng mabuti, paggalang sa watawat, at pagiging mabuting mamamayan. Pangalawa,
Pagkakaisa. Nagtagumpay ang katipunan dahil nagtulungan sila. Kapag nagkakaisa ang mga Pilipino, mas nagiging malakas tayo. Pangatlo, katapangan. Hindi natakot ang mga katipunero kahit mapanganib ang kanilang ginagawa. Ipinakita nila na ang tunay na bayani ay may tapang na ipaglaban ang tama. Sa simula, kakaunti lamang ang miyembro ng katipunan. Bakit? Dahil lihim at mapanganib ang pagsali rito. Pero habang tumatagal, dumami ng dumami ang kasapi. Ginamit nila ang tinatawag na paraan ng trianggulo. Paano ito ginagawa? Ang isang kasapi ay kukuha ng 2 bagong miyembro at ang 2 bagong kasapi ay hindi magkakilala. Dahil dito, mas naging lihim ang samahan at mabilis itong kumalat. Hindi lamang kalalakihan ang tumulong sa katipunan. May mga kababaihan ding naging bayani. Melchora Aquino, o mas kilala bilang Tandang Sora, at ina ng katipunan. Tumulong siya sa mga sugatang katipunero. Gregoria de Jesus. Siya naman ang asawa ni Andres Bonifacio at tinawag na Lakambini ng Katipunan. Bago tayo matapos, balikan natin. Itinatag ang katipunan noong Hulyo 7, 1872. Pinamunuan ito ni Andres Bonifacio. Layunin nitong makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Itinuro nito ang pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at katapangan. Lumaganap ito sa pamamagitan ng paraang trianggulo. At ngayon, gusto kong malaman ang inyong sagot. Kung ikaw ay nabuhay noong panahon ng Kastila, sasali ka ba sa katipunan? Bakit? I-comment ninyo ang inyong sagot. Kung may natutuhan kayo sa ating aralin, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako si Teacher Waven. Tandaan, ang pagmamahal sa bayan ay hindi kailanman naluluma. Paalam mga bata at mabuhay ang Pilipinas. Ngayon naman, upang mas lalo pa nating maunawaan ang ating aralin, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.